Shut up! Oh, yan talaga ang malutong na sagot ng Ombudsman, mga kababayan, sa panawagan ng Department of Injustice. Oh, ni Boyingying Rimulya. Nung nanawagan sila, mga kababayan, sa Ombudsman na imbestigahan nyo na yan si Sara. Oh, nag-utos kasi itong si Boyingying, mga kababayan, sa kanyang undersecretary na pagsabihan ang Ombudsman na imbestigahan na ang mga kabalastugan ni Sara. Akala nila, mga kababayan, sasali itong Ombudsman na isang independent body, mga kababayan, ha? Hindi po yan kontrolado kahit pa ng presidente. Inutusan ng Department of Injustice, mga kababayan, na imbestigahan na ang kabalastugan ni Sara Duterte. Kaya ang sagot ng Ombudsman ay manahimik ka dyan! Shut up! Wala kaming nakikitang masama sa ginawa ni Sara Duterte. Panoorin niyo po, mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan, mga kababayan, itong napakabait natin mga viewers. Katulad na lang nitong si Kikay Life Adventures YouTube channel, mga kababayan. Thank you so much, Madam Kikay. Ang kababayan nating si Fresco Daily PH. Maraming salamat po, kababayan. At lastly, si Madam Eva Antigua from Hong Kong. Thank you po, Madam Eva. Narito po ang video. And the Ombudsman also has authority. O, bata ito ni Boyingying, mga kababayan, ha? Join the club sa pambibira kay BP Sara. Wala to rin yan, Department of Justice, mga kababayan. Nakisali sa injustice sa ginagawa ngayon, panggigipit kay BP Inday. So, anong maaasahan nyo sa bansang ito? Ang Department of Justice mismo sumali sa paggawa ng injustice. Kaya nasupalpal ni Samuel Martires, mga kababayan, ng Ombudsman. And the Ombudsman also has authority to do its duty, to discipline, and to take necessary measures. Oh, discipline na daw, mga kababayan, si BP Sara. As if naman na guilty na. Anong ginawa niyong probe, Department of Justice? Anong basihan niyo para i-discipline si BP Sara? Diba? Kapag disiplina, mga kababayan, may kasalanan na. At ang sinasabi nila dyan, mga kababayan, yung confidential fund na naman. Again and again and again. Deliver on its mandate as the investigator of all government, high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. No. DOJ, mga kababayan, ha? Bata yan ni Boying Rimulya. Na Boying Rimulya, kapartner ni Ngag-Ngag. Tap. Oh, anong sagot ng Ombudsman? It's within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. Shut up. Shut up! Oh, Department of Injustice, shut up! To stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case. Yung mga investigasyon dyan sa NBI, mga kababayan, sa DOJ, at iba't iba pang mga ahensya ni Ngag-Ngag, pwede yung i-take over ng Ombudsman. Of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Wala raw nakikita sa ngayon ng Ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Walang nakikita, mga kababayan. Buti na lamang, mga kababayan, ng itong Ombudsman is at least naging patas, mga kababayan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, may buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice-Presidente. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Dahil isa yung Ombudsman, mga kababayan, ay si Martires na hindi po inappoint ni Ngag-Ngag. Kaya hindi mapasunod-sunod, mga kababayan. Yung mga DOJ secretary dyan sa NBI, yung kanyang mga leader, mga kababayan, at iba pang mga ahensya. Lahat yan ni Ngag-Ngag. Kaya sunod-sunuran. Hindi kagaya nitong Ombudsman. No. We have autonomy. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Dahil fixed ang term ng isang Ombudsman, mga kababayan. Hindi siya pwedeng paalisin ng presidente. Bangag. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. No, wala silang nakikita, mga kababayan, na dapat imbestigahan. Well, we do not find anything that is in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, paano na yung nagsasabi na confidential fund? Ombudsman na mismo nagsabi na hindi ito labag sa Anti-Graft and Corruption Act.
of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres. Department of Injustice. Sabihin mo kay yung amo na si Boyeng. Kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Yosek Andres to shut up. Shut up! Oh, ang lutong! To stop talking about the case because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ATA, anti-terror law, and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President. If not, that would be personal. Guilt And we have is the jurisdiction personal. of these things. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Hindi na yan sasagot dahil shut up na sila mga kababayan, napahiyan na. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan Pwede rin pala in aid of legislation, election, hanggang standing ng House Committee na ginagawa ng mga buhaya. on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. If we feel that we have jurisdiction over these cases, we can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. Dahil ang ginagawa ngayon ng Kongreso mga kababayan is para na investigasyon, nag-audit na mga kababayan, kinuha na ang trabaho ng COA. Tapos kulong dito, kulong doon. Tapos sabihin nila nga, hindi naman ito investigasyon pero daig pa ang mga investigador. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito Pinagsabihan lang. Pasalamat kayo, may courtesy pa itong si Ombudsman. ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang Hindi naman pala investigasyon. Bakit na makaasa kayo parang mga investigador? Umayos kayo ng naaayon sa ganda. Yung naaayon sa inyong mandato. Mga buhayang ginagawa nila. Sa amin kasi in aid of legislation yun. In aid of legislation, pero sandamakmak na ang pinakulong mga kababayan. Daig pa ang kangaroo court. Sa amin Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Gayon naman pala. Bakit kayo na nag-audit? Kayo na ang parang nag-ano na talaga mga kababayan. Mga huwis. Kumbaga, magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang ehekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una. Yan ang kanilang binabala mga kababayan. Palibasa, appointed din ni Duterte. So what? Si Digong pa ba ang ngayon? Presidente? Anong power si Digong? Pag-iinitan na naman yan si Martires mga kababayan. Pwede siyang siguro, anong mode of removal niya? Siguro impeachment mga kababayan ng mga congressman. Pag-iinitan na Sa naman Korte yan. Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. Never been closed. I am not close to the President. Never had been close to the President. During that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang, how many times I'd been there. Para sa GMA, At isa pa, presidente pa ba si PRRD? Hindi na. Sana nga lang mga kababayan na hindi ito pag-initan. Posible itong ipa-impeach na naman Ipa-impeach na naman ang mga buhaya mga kababayan. O baka ipa-force retirement. Ang nag-iisang na matino na lang siguro mga kababayan ngayon sa gobyerno.
hindi mahawakan sa leeg mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.